Oo, yung kalagayan ng pakikibaka, ng anti-imperialist struggle sa mundo at yung krisis, no, ng pandaigdigang sistemang kapitalista. So, paano nyo siguro i-describe o bibigyan ng overview kung yung pagsulong ng anti-imperialist struggle sa buong mundo? Yung krisis ay nagtatagal. Hindi nalulutas dahil hindi binibitiwan ng monopolistang burges at mga imperialistang kapangyarihan yung neoliberal policy. At sa ngayon, ang evident na manifestasyon ng krisis ay yung public debt crisis. At mga ilang bansa na sa Europa, kita ninyo ang Spain, Portugal, Italy, at Greece, yung nahuhulog nila sa kondisyon, kalagayan ng third world. Maraming yan Pagpunta ka sa mga bansang yan, lalo na sa Spain at saka sa Greece, marami kang pulubi makikita sa lalapit sa iyo kung naglakad ka sa kalsada. Ngayon, ang public debt ay natatakpan sa mga pinakamalakas na bansa ng Europa tulad ng Germany at Netherlands kasi may export sila, nag-export. Pero yung lahat ng bansang imperialista at mga puppet na gobyerno, dahil sa neoliberal policy, yung pwede kang mag-expand ng money supply, pwede kang mangutang para lamang magpatuloy yung consumption at kung gano'n, mauwi sa produksyon. Yan ang kanilang, yung mga nagkaharing uri naman, at mga nagsasamantalang uri, pwede silang mag-accumulate ng kayamanan. Ang prinsipyo daw dyan ay sila naman ang naglilikha daw ng trabaho. At pinalalagay yung mga manggagawa na konsumidor at consumer o social parasite, no? Kaya yan ang pinapalagay ng neoliberal policy. At kaya hindi namamalayan yung crisis of overproduction. Talagang lumala at linulutas nila sa mamagitan ng over-accumulation of capital, sa mamagitan ng financial speculation, gumawa ng mga bubble. Ngayon, sa Amerika mismo, natatakpan yung public debt crisis. Bale, makikita mo yan sa mga local states and government. Kasi yung federal state, imprenta ng pera. Yung tinatawag na quantitative easing. Actually, pretty expression yun for printing money. Pero may hangganan yan. Yung pangungutang yan yung pag-imprenta ng pera. Ngayon, dahil sa mahabang panahon ng pangingibabaw ng neoliberal policy at sa hanay mismo ng mga manggagawa, nandiyan yung mga partido na revisionista, yung makabagong social demokrata, mga revisionista, at yung mga dating social democrats. May ang sistema sa pamamagitan ng mga eskwelahan at mga media, nagkakalat ng kung ano ng mga pitiburgis na ideya para lang yung class struggle pagtakpakan, no? Alam niyo, kahit na yung mga magbubuting layunin, kapag pinalobo yon, minagnify yon, ginagamit naman pang tabig sa pangangailangan ng class struggle. Ganyan ang ginawa sa mahabang panahon. Kaya hanggang ngayon may impact. Kaya yung mga bansang hindi pa kasing desperate ng Greece at Spain, parang okay pa sila. Kaya pa nilang maglunsad ng mga ang NATO, pwedeng sumabay sa US, ganyan. Pero may mga limitasyon na lumilitaw at alam niyo, pinakamalaking bagay, noon, kinakantsawan ng mga puwersang revolusyonaryo noong 1989
to 1991. Sabi, yan na, yung mga bansang sosyalista na malalaki, naging kapitalista na. Ibig sabihin, wala nang pag-asa, revolusyon at sosyalismo. Yan ang sinasabi nila. Pero ngayon, panahon na tayong tumawa sa kung anong nangyari. Yung naging masikip na yung sirkulo ng mga imperialista nung dumagdag yung dalawang malaking bansang kapitalista. At ito ay nakakagipit sa US at nakapagpabilis ng krisis. Yung krisis hindi na nalulutas sa mando ng US. Nagkakaroon na ng bloke-bloke. Sa ikatlong daigdig, sa mga bansang underdeveloped dyan, mas malakas ang agos ng revolutionaryong kilusan. Pero sa ngayon pa, makikita natin sa ilang bansa lang yung digmang bayan lumalarga. Pero malaki naman yung India kung saan lumalarga ang People's War. Sinasabi ko pa nga sa mga kasamang Indio sa bawat malaking bugso ng pandaigdigang revolusyon, laging may isang malaking bansa. Noong sumulpot ang sosyalismo kaugnay ng unang imperialistang, di ba malaking bansa, Russia. Noong Second World War, China. Ngayon, sa krisis na ngayon, kahit hindi mauwi sa isang inter-imperialist war, pero kundi serye ng mga localized wars of aggression na linunsad ng US. Sa India ngayon, sumulpot ang isang Maoist party na lulunsad ng digmang bayan. Sa tingin ko, ang malaking ginawa ng neoliberal policy na hindi sinasadya, yung pag-aalsa ng tao mangyayari sa maraming bansa at sa lahat ng continents. At sa ngayon nakikita natin yung paglaganap ng strikes at protest. At yung nasa mawistang mga partido ang paglaganap ng sa ganoon mapamunuan ang pagsulpot ng digmang bayan. Pero tukuyin mo man lang yung People's War sa India at sa Pilipinas, ano na yon? Ang mga mamamayan sa daigdig, mayroon na silang tinitingnan, mayroon na silang tinitingala na rallying point. Hindi magtatagal, sa loob ng 5 o 10 taon, dararami ang digmang bayan. Ay yung mga naunang digmang bayan na tawag ko yan, may pagka-flash in the pan kasi ba nakatawong kahinaan, halimbawa. At yung mga mapansin ninyo yun, nagmamadali na madali siya na magdakila sa mga leader nila, no? Halimbawa sa Peru, Gonzalo to, no? Sa Prachanda pa, tapos mga leader na yan sa sobrang initiative bilang mga leader, napapasok, nagtatakda ng mga linya na sa kalaunan, makapangpahina. Halimbawa alam niyo sa Peru, nanghina yan kasi halos walang united front na bilang kasangkapan ng kagamitan ng revolusyon. At maling ipinapalagay nasa strategic stalemate nandun pala sa strategic defensive, no? Ito naman si Prachanda, nung gumawa ng peace agreement, 6-party peace agreement, ikinomit na niya kagad na lulusawin yung People's Army. At pinatupad niya, nung siya nang namuno, hanggang recently, pinatupad niya yung paglusaw. Ngayon, may mga leksyon yan. O pati yung si Abeikian, nasa kayabangan niya, bilang leader, gusto niya rin, yung napatanyag na sobrang tanyag nila Gonzalo at si Prachanda. Siya rin,
Abetians, gumawa rin ng Abetian New Synthesis. At sinabi niya, lahat ng naunang revolusyon ay isang yugto na yun na wala na. Siya ngayon yung leader ng panibagong yugto. Ano yan? Sa ilalim ng kayabangan, meron din weakness yan. Yung hindi nangingilala sa continuity. Kung tayo hanggang ngayon si Bonifacio na galing sa uring manggagawa, dinadakila natin hanggang ngayon, no? Yung hindi natin binabaliwala kahit nasa lumang demokratiko revolusyon yan, kinikilala natin yung ambag sarili system ng kasaysayang revolusyonaryo. Hindi natin binabaliwala yung nauna. Kapag yung leader nagkamali, yung dinadakila natin yung masa, no? Dito, yung bang babaliwalain mo yung ginawa nila Marx, Engels, Lenin, Stalin at Mao, siya ikaw na yung bagong bida. Hindi maganda yun. Bukod sa pagtulak sa atin sa revolusyonaryong landas, pagtulak ng krisis, at pagtulak in the first place ng pangangailangan ng masa dahil sa krisis, may mga aral tayong nahahango sa mga nag-leader ng Partido Komunista na ipinaabot sa disgrasya yung kanilang kilusan na sa itsura yung magaling na yung takbo, no? Kaya tayo hindi nawawalan ng mahalaga rin yan, yung meron ka, tayo hindi tayo sumulong yan kundi natin hindi tayo nagkaroon ng pagtingin sa mga kamalian ng mga laba. Lalong magaling yung lumitaw na partido dahil pinuna natin yung mga ginawa, mga patakaran, mga linya na ginawa ng mga laba. At may sa nakaraan, pinumuri natin si Crisanto Evangelista at ang masang lumaban, ganon. Kaya meron tayong tinatanaw ng utang na loob sa mga naunang revolusyon, pero yung mga nagpapahamak, yun, ginagawa natin na source of lessons, even if negative, nakakatulong sa pagpapatibay ng linya. Ngayon, kung simplihin ko, dahil yung krisis ay nagtatagal at hindi man gumawa ang mga imperialista ng kung anong pangbawas sa tindi ng krisis, maasahan natin na magre-revolusyon ang mga mamayan sa buong daigdig.